Well, obviously, Emma is not in her right mind. Wala siya sa katinuan ng kanyang pag-iisip. Kailangan mo tong hanapin. Kaya naman? Gusto ko at takutin mo siya. Praningin mo hanggang sa mabaliw. Ay! Sira ulo ka! Sa kagaling anong nangyayari sa'yo? Demonyo ka! Emma! Mukhang napapraning siya! Inutusan mo yung tao ni Olive na sundan ako sa gubat! Italan ako! Danilo, kailangan mo na tong desisyonan. Tingnan mo na yung nangyayari kay Emma. Hindi na to tama! Para sa'yo itong gagawin namin, ha? Okay! 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 Alisin nyo na to! Matindi yung pag-iisip ko. Parang awa nyo na. Balik nyo ako sa pamilya ko. Parang awa nyo na. Balik nyo ako. Mas mababaliw ako dito. Ano ba? Ano ba? Patawarin mo ko, Emma. Danilo, hindi mo kasalanan na nangyari kay Emma. Hindi. Hindi ko pwedeng pabayaan si Emma dito, Jay. Danilo. Alam ko mahirap. I know it hurts. Pero kailangan nating isipan kung anong makakabuti para kay Emma. Pati na rin para kay Mookie. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin ko na hindi siya pababayaan dito. But for now, we have to make sacrifices para sa ikabubuti ni Emma. Danilo, sandali! Danilo! Aray! Ma'am, sorry po. Harap ka kasi. Sorry po. Danilo! Si Ma'am Olive ba yun? Let's look at the doctor. Arf! Ma'am Olive? Nagkaanak ulit si Ma'am Olive. You like that? Pero iba naman manamit at mag-ayos yung babaeng yun. Siguro kamukha lang ni Ma'am Olive. Hi, Emma. Ako nga pala si Andre. Ako yung private nurse mo. Andrea, hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin, pero wala akong sakit sa isip. Lahat naman ang pumasok dito. Lahat ng pasyente, ganyan ang sinasabi. Handa naman ako magpagamot pero wag niyo lang ako ikulong dito. Pero kailangan mo manatili dito. Gagaling ka rito. Nakikiusap ako sa'yo. 17 taon kong hindi nakita yung anak ko. Ngayon lang kami magkakasama ulit. Parang awa mo na. Huwag mo naman ako inayo sa kanya. Sorry, Emma, pero kailangan mo manatili dito. Ayoko dito. Mapapaliw ako dito lalo. Ano ba? Ibalik mo ako sa asawa. Kulang pa hong kabayaran to sa kabutihan ng kapatid niyo sa akin.
Madam, hindi ho kayo nagkamali ng nilapitan. Upo po muna kayo. I know, Andrea. Astrid told me everything. Nakadespal ko ka pala ng pera sa Artemis Pharmacy. And yet, pinatawad ka ni Ate Olive. Alam mo kung iba yon, malamang nasa kulungan ka na ngayon. Naku ma'am, hindi ho nila alam yun dito. Baka ho may makarinig. Huwag ka mag-alala, Andrea. Your secret is safe with me. Yun kung makikipag-cooperate ka sa akin. Which I know you will. Kaya nga dito ko dinala si Emma. Sige po, madam. Maaasahan niyo po ako. Arigato gozaimasu, Andrea! Down payment pa lang yan. Kapag natuwa ako sa trabaho mo, mas malaki pa ang bonus mo. Naku, madam, sabi ko na nga ba kasi bait niyo yung kapatid niyo. But wait, madam. Ano ho bang pagagawa niyo sa akin? Na-mix ko na ito with other substances para mas adverse ang effects. Napaka-boring naman kasi sa lugar na to. Gusto ko lang naman na maging colorful ang stay ni Emma dito. Anak, ba't tulala ka dyan? Ba't di ka pa kumakain? Wala po, tay. Naisip ko lang po kasi si nanay eh. Ganito din po kaya kung sarap yung kinakain niya doon. Anak, huwag kang mag-alala. Magiging maayos siya doon. Tay, naisip ko lang. Tama kaya talaga yung desisyon natin na ilagay si nanay sa psychiatric clinic. Kasi po ako, 17 years akong hindi nakalabas ng bahay. Pakiramdam ko nakakulong lang ako. Ayoko naman pong maramdaman ni nanay na ganun din. Nakalika. Harap ka dito. Anak, alam ko na mahirap din para sa'yo na malayo sa nanay mo. Para sa ikabubuti ng nanay mo yun. Para na rin sa'yo. O, yan, para sa atin. Diba? Namimiss ko lang po talaga si nanay. Ako din, nak. Namimiss ko rin ang nanay mo. Pero siguro yung ilang buwan na pananatili niya doon, di ba parang habang buhay na sa'yo yun para sa atin. O kaya isipin na lang natin, nak, na hindi magtatagal ang nanay mo doon. At makakasama din natin siya ulit agad. Ha? Huwag ka na mag-alala. Sige na. Kumain na tayo. Halika na. Bahala ka ng dagdagan ng dosage ng mga gamot for better efficacy. Gawin mo tong parang daily vitamins ni Emma. Oras na para sa medication mo. Nakita ko kayo ni Jade. Magkasabot kayo. May gagawin kayo sa akin. May pinaplano kayo. Paparanoid ka lang. Gusto kang alagaan ni Ma'am Jade. Sinungaling!
Gusto niyo akong baliwin para hindi ko makita yung pamilya ko. Sinisisi niya ako sa pagkamatay ni Olive. Wala akong kasalanan doon. Pakawalan niyo ako! Ano ba? Wag! Gawa-gawa lang yan ang utak mo, kaya kailangan mo ng gamot. Tama na. Ayoko na. Yung baliw na baliw na siya. Demonyo sila, patayin mo sila. Masamang tao sila. Ayoko dito. Makabaliw ako dito lalo. Ano ba? Ibalik mo ako sa asawa. Demonyo sila, patayin mo sila. Demonyo sila, patayin mo sila. Hindi ba nakikita si Olive yan? Ayun na nga, sa sobrang enjoy at lamon ni Ligaya dun sa Cebu, tumaas ang high blood. Isinugod pa nga namin sa ospital. Yung pinagbawalan ng doktor na bumiyahe. Okay naman na siya. Pero, totoo ba yung narinig ko kanina? Na nasa mental clinic si Emma? Yes, pero huwag kayo mag-alala. Inaalagaan naman siyang mabuti ng mga doktor. Ako na rin ang bahalang magsabi kay nanay tungkol doon. I'm sorry sa nangyayari kay Aling Emma Mooks, Mang Danilo. Kawawa naman si Emma. Sa dami ng pinagdaanan ni Emma, tuluyan nang bumigay yung utak niya. Siguro, mabuti pa. Huwag na muna nating sabihin kay Niligaya nangyari kay Emma. Baka lalong tumaas yung dugo niya eh. Oo. Nga pala, dinala ko na rin yung ibang gamit niya ni Emma na naiwan sa bahay. Hala! Panigurado po matutuwa po si Emma kapag nakita niya to. At tay, pwede po ba natin bisitahin si nanay? Alam niyo po kasi, nung malungkot po ako sa bahay ni Mami Olive, pumupunta po lagi si nanay sa kwarto ko. Tapos ito po yung storybook na binabasa at pinapatugtog niya lagi sa akin. Tapos sumasaya na din po ako. Kaya gusto ko din po siyang mapasaya ngayon. Gusto niyo po ba makita? Ito po. Maganda po tong story na to, promise. Ayan po. Ayan po Unang si... panahon. Ayan po si Nanay Lily, tsaka si Rosie. Toy, umayos ka, ha? Huwag kang pasaway. Nandyan yung pamilya mo. May binabalak sila masama sa akin. Huwag mo silang palalapitin sa akin. Masama yung balak nila sa akin. Papatayin nila ako. Papatayin nila ako. Papatayin nila ako. Kamusta na kaya si nanay, no? Sana okay lang po siya. I'm sure miss ka na rin ni Aling Emma. Sana po talaga matuwa siya dito sa dinala kong storybook. Emma! Emma! Nay, kamusta po kayo? Ayos lang po ba kayo dito? Binabala ka sa akin masama. Nay, wala po. Eto nga po, Nay, oh. Dinala ko po itong storybook na. Alala niyo po ba to? Tingnan niyo po, Nay. Si Lily, tsaka si Rosie, si Nanay Lily. Naalala niyo po? Hinanap po ni Nanay Lily si Rosie. Tapos, nawala na po yung takot ni Rosie. Kaya, Nay, kahit ano pong nararamdaman yung takot ngayon, sana po mawala na po yun. Yung dito na po ako. Kami.
Emma! Teka! Muki! Halimaw ka! Papatayin kita! Teka, Emma! Emma! Patayin niyo ako! Ha? Hindi! Emma! Patayin niyo ako! Sandali! Muki! Emma! Bitawan mo siya! Ano ka? Demonyo! Demonyo kayo! Emma, sandali! Papatayin niyo ako! Demonyo kayo! Papatayin! Papatayin niyo ako! Papatayin kita! Papatayin kita! Ano? Emma! Ha? Demonyo kayo! Papatayin niyo kayo! Papatayin niyo kayo! Emma! Papatayin niyo kayo! Papatayin niyo kayo! Muki, anak. Ayos ka lang. Grabe naman yung nangyari mo. Kunin niyo ako! Papatayin ako dito! Papatayin na! Papatayin ako dito! Ay, papatayin nila ako dito! Sige! Kunin niyo ako! Pasok nyo na yan! Bilis! Pasok nyo na yan! Pasok nyo na! Dati akong caretaker ni Ma'am Olive. Dun sa bahay niya sa Maynila. Masyadong naging irritable na rin kasi si Ma'am Olive noon. Lalo na nung namatay yung anak niya. Namatayan ng anak si Olive. Si Emma nga yun. Hello? Walang hiya ka? Muntik mo ako mapatay? Dahil doon ilang araw ka mabubulok dito! Ayoko dito! Papatayin nila ako! May demonyo dito! Eh di mabuti. Para manahimik na kami dito. Ayoko sabi dito! Labas niyo ako dito! Tingin mo, may babalikan ka pang pamilya pagkatapos ng ginawa mo sa anak mo. Mabubulok ka dito! Mamamatay ka! Ayoko sabi dito! Sama ako! Ayoko iwan dito! Patayin nila ako! Patayin nila ako! Alam niyo po, I used to feel safe kapag kasama ko si Nay Emma. Pero ngayon, nakakatakot na din po siya. Para na po siyang si Mami Olive. Hindi nga rin ako makapaniwala eh. Sabi naman ng mga nurses na okay na raw si Emma, na malaki na yung improvement niya. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon siya. So, ibig sabihin po, galit talaga sa atin si nanay kaya niya nagawa yun? Baka nga. Siguro, masama talagang loob ni Emma na pinasok natin siya sa psychiatric clinic. Mas makakabuti siguro kung wag na muna kayo magpapakita kay Emma. Para na rin sa safety ni Muki. Muki, tama ang tita Jane mo. Baka kasi bumalik yung trauma mo kapag nakita mo ulit si Emma. Siguro, baby girl, magpahinga ka na muna. Are you feeling better? Medyo po. That's good.
Hatid mo na siya. Teka Pahinga na kayo. Sino ka ba? Bakit matawag ka? Konnichiwa, Jade Caparas. Natuntun din kita sa wakas. I don't know you. Stop calling me. Danilo, Jane. gabing-gabi na. Ba't nandito ka pa? Hindi ka pa nagpapahinga. Wala Tama, na. pawis na pawis ka tuloy. Hindi. Naglilibang lang ako dahil... gusto kong makalimot kay Emma. Naawa nga ako sa anak ko eh. Dahil gustong-gusto niya makita nanay niya. Tapos ganun pa yung nangyari. Kaya alam mo, Danilo, mabuti pa siguro kung hayaan na lang muna natin si Emma dun sa psychiatric clinic. Pero ikaw, Danilo, kailangan mong alagaan yung sarili mo. Huwag kang masyadong magpakapagod. Baka mamaya ikaw naman yung magkasakit. Huwag mong kakalimutan na kailangan ka ni Mookie. Tsaka, nandito rin naman ako para tulungan kayo. Yun na nga eh. Nahihiya na nga ako sa'yo eh. Dahil binubuhos mo lahat ng oras mo sa amin. Baka ako may ibang mas may karapatan sa pag-aalaga mo sa atensyon mo. Ang ibig mo bang sabihin kung may boyfriend ako? Well, I'm not gonna deny. Merong mga nagkakagusto, merong mga nanliligaw. Kaso, wala eh. Wala akong magustuhan ni isa sa kanila. Minsan kasi, kung sino pa yung gusto mo, yun pa yung hindi pwede sa'yo. Kasi, may iba nang nagmamayari. How are you?